Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Nabunyag mga kaibigan na balak daw ho ng anti-communist task force ng pamahalaan na harangin yung kandidatura ng mga progresibong party list group sa darating ho na halalan sa 2022 mga kaibigan, dahil sila daw ho kasi inakusahang nasa legal front ng New People's Army mga kaibigan o NPA. Di ba't kamakailan nung huling makausap po namin si Attorney Larry Gadon at matapang nga sinabi ho nung mama na yung mga makabayan black kumbaga sila ho'y nasa likod nitong NPA ho mga kaibigan. Kaya galing mismo sa bibig ho ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict si Vice Chairman at National Security Advisor ito hong si General Esperon. At kanina sinisikap nga ho naming tawagan mga kaibigan itong si General Esperon. Alam nyo, nung panahon ho ni Madam GMA Arroyo at kumbaga yan, nakadikit ho yan sa palasyo ho ng Malacanang at may mga nagsasabi nga, isa daw ho sa mga nag-endorse para ilagay ay yung si Esperon mga kaibigan, kumbaga gawin hong National Security Advisor si Madam GMA Arroyo mga kaibigan. Dahil nakatakda daw ho silang magsampa ho ng disqualification case, di ba? Sa tanggapan ho ng Commission on Election mga kaibigan, laban ho dun sa mga grupo na tingin ho nila ay konektado ho dun sa armadong pakikibaka. O kumbaga naandun ho sa makakaliwang grupo. At sabi nga ho nila ba't ba hindi ho maubos ka, Rex? Ay ang miyembro ho ng NPA at lalo pa daw hong tumitibay ay yung kanilang paniwala mga kaibigan na dapat daw ho ay mawala na ho sila at kumbaga madiskwalipika sa tanggapan ho ng COMELEC. Kapag ka ho ginawa ho yan mga kaibigan, abay medyo magkakagulo ho yan kasi marami ho talagang mga makabayan black. Dyan ho sa mga party list group po mga kaibigan, kagaya lang ho diba ni Teddy Casino. At ang sabi nga ho nung mama, minsan hindi ako nalinya. Dyan ho sa makakaliwang grupo mga kaibigan. At kasunod ho nito, kumbaga yung pag-amin ho nila na sinasabi na sila pala hindi ho naniniwalang dapat daw hong kondinahin itong NPA mga kaibigan. Dahil maalalang itinanggi ho yan ng Makabayan Black na parte ho sila ng komunismong grupo, di ba? At bagamat hindi ho sila kinukundina ng NPA mga kaibigan, ang hirit nila kumbaga tugunan, di ba? Ng ating pamahalaan, yung ugat ho ng yung pag-aalsa, di ba? Tulad ho dun sa kahirapan at sinasabing katiwalian. Para ho dun sa mga aktivista, abay inaamin ho ng pamahalaan itong red tagging, di ba? Kumbaga sinasabing kasangkapan para mapanatili mga kaibigan
ng administrasyon sa pwesto, doon ho sa pamamagitan na sinasabi, hindi ho, puro paninira lang ho yan eh. Ay ang ginagawa ho dyan ho sa opposition mga kaibigan, kaya ganyan din ho naging tinuran ni Teddy Casino, yung Bayan Muna Party List at Vice President por Luzon ho mga kaibigan. Ito hong si Teddy Casino, ginamit ho niyang kasangkapan yung pagrarally dyan ho sa EDSA. Di ba't tumakbo nga ho yung senador, bagamat hindi ho niya nakuha panlasa ng mas nakakarami, hindi ho siya lumusot. Kaya nga questionable ho ngayon sa palasyo ho ng Malacanang itong grupo ho ng Makabayan Black. Dahil sa tingin naman ho ng election lawyer na si Attorney Emil Marañon, parang pamilyar ho sa atin to. Di ba si Attorney Emil Marañon, kung di ako nagkakamali, ito ho yung isa ho dun sa legal counsel ni Vice President Lenny Robredo. At madalas ho nating nakakausap yan mga kaibigan dahil ang kaugnayan ho doon sa komunismo, sabi ho nila, hindi na ho basihan para ho madiskwalipika ang isang kandidato o isang party list group po mga kaibigan dahil inakusahan naman ho mga kaibigan ng Makabayan Black ang administrasyon na ginagamit daw ho ng Senado. Di ba? Kumbaga para ho doon sa witch hunt o pagpunteriya doon ho sa grupo ho nila kagaya ho kay Zarate, di ba? At alam naman ho natin si Zarate mga kaibigan, talagang hindi ho ka-frequency ho yan ng palasyo ho ng Malacanang. At hindi naman ho nagustuhan ni Senador Pambilo Ping Lacson, di ba? At siya ho yung kumukumpas doon ho sa pagdinig ho sa Senado mga kaibigan at nilinaw naman ho yan ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate yung kanilang patama doon ho sa grupo ni Esperon mga kaibigan at hindi ho doon sa Senado mismo dahil magulo ho talaga itong si Zarate at abangan na lang ho natin ang susunod ho na kabanata at sabi nga ho nila wasak na itong NPA at marami na hong mga sumusuko, di ba, ng mga miyembro ho nila. Sabi nga ho nila, naway matapos na itong kasamaan ng mga rebelde. Ang problema ho dyan, boss, mentras yung pinag-uusapan ho yan, para bang hindi ho natatapos yung pagdami ho ng kanilang puwersa. Kapag ho nalalapit na eleksyon, ginagamit din ho kasi yan anong mga matataas yung politiko. Kaya nga sabi nga ho nila, yan lang may mapag-usapan lang ho kaharik sa Kongreso hanggang sa Senado. Oras sa Pilipinas, 3:40 ng hapon. Ang oras sa sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod na isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.